Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Ako, Korte Suprema, patatalsikin na si BBM? Sure ba kayo dyan? Kasi umaksyon na ang Korte Suprema, mga kapapasensya na kabibig ha. May luas, maguggo. Mga Bisaya dyan, may singaw ako. Ayan. Umaksyon na sa Unprogram Funds 2024 to 2025 na pinirmahan ni BBM. Nako, BBM, mananagot ka talaga. Yan ang tinatawag na din, nagsimula na ang karma mo, BBM. Ito, kabibig, i-share ko lang sa inyo ha. Ito yung latest news ngayon. Naku po. Ito ang 1.24 trillion budget battle. The Supreme Court now scrutinizes the 1.20, share ko sa inyo, baka sabi nyo gawa-gawa ko lang issue. Sabi nyo ba, basta maka-issue lang si Kabibig, no? Mag-vlog-vlog agad. Ay, ito, sabihin nyo ito, the 1.24 trillion budget battle. The Supreme Court now scrutinizes the 1.24 trillion in unprogrammed funds, 731.4 billion sa 2024, 363.4 billion sa 2025, and 150.9 billion sa 2026. What's framed as fiscal flexibility may mask concentrated spending power. 3 national budgets face constitutional review with a ruling pause to redefine transparency, accountability, and control over public funds. Ito na ang sinasabi natin na Supreme Court oral arguments sa petisyon laban sa unprogrammed funds kasado na. Yan kabibig. Yan na. Kasado na ang pagdinig ng Korte Suprema sa pinakamainit na usapin, ang legalidad ng unprogrammed funds and special accounts sa 2024, 2025 at 2026 national budgets. Bukas, April 7, 2026, sisimulan ng Supreme Court ang oral argument sa Maynila na susundan pa sa April 21 sa gitna ng lumalakas na panawagan para masusing pagsusuri sa paggamit ng bilyong-bilyong pondo ng gobyerno. Matatanda ang kwenisyon ng mga petitioner na binubuo ng mga mambabatas at civic groups ang umano'y pagbabago sa budget sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee kabilang ang malalaking insertions at adjustments. Particular na tinutukan ang konsepto ng unprogrammed appropriations o pondo na maari lamang gamitin kapag may sobrang kita o dagdag na pondo ang gobyerno. Baliktad ang sistema. Para sa mga petitioner, may seryosong problema sa ganitong mekanismo. Ito pa instead of revenues determining expenditures are authorized in anticipation of revenues. Ayon sa kanila, posibleng lumabag ito sa prinsipyo na dapat malinaw ang pinanggagalingan ng mga pondo bago ito gastusin. Ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay maaring magtakda ng direksyon kung paano bubuin at gagastusin ang pambansang budget sa mga susunod na taon. Sa gitna ng usapin ng transparency and accountability, nakatuon ngayon ang mata ng publiko sa Supreme Court kung saan kasado na ang pagbusisi sa bilyong pondo ng bayan. Sabi ni Alparat, hawak ni BBM ang majority ng Senado at Congress. Lahat yan magdi-deny. Wala kang makukuhang matinong sagot sa panahon ngayon kung saan napunta ang pondo. Sabihin lang nila, ginamit ang pondo sa tamang paggamit nito, pero ang totoo, wala talagang pinanggamitan ang pondo. Bagkus, pinagkatian nila, may magnanakaw bang masasabi ng totoo? Good news na po iyan. Finally, buklatin ang mga dokumento na iyan sa BICAM. If you still remember about BICAM, mga kabibig, balikan natin si ito si Kimbo. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Kita niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si John Hananda.
Totoong may mga blanko sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, acting chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanko, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Diba? Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa pondo. Batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion. Di ba? Calculator activity. Ganun kagaling si Kimbo, mga kabibig. Nasaan na ba si Stella Kimbo ngayon, mga kabibig? Dapat itong managot si Stella Kimbo, oy. Kasi isa din siya na dapat managot sa mga pangyayari ngayon. Di ba, mga kabibig? Mas mabuti talaga na ang Korte Suprema ay nagbigyan na ng schedule ba para balaktutin, tingnan yung mga ang program funds 2024, 2025, 2020, 3 taon. Diba? O eto ha, manood tayo kabibig na isang video ha. Naku po, ito na kaya ang katapusan ni Bebe eh. O, let's watch this video kabibig. Bago natin hanapin si Donyor kung nasaan na nga ba siya at kung totoo ba yung kumakalat na balitang stage 4 na kuno. O ito, meron tayong good news dyan sa Supreme Court na siguradong ma-stress ang mga buhaya dito. O ayon po dito sa balita ngayon, Supreme Court oral argument sa petition laban sa unprogrammed funds, matagal na yan ha, kasado na. Ako may schedule na at mukhang tuloy-tuloy na yan. Teka, yung issue ngayon sa stage 4 na yan, mukhang nag-viral sa social media, hindi kaya para pag-usapan lang yan at etong tungkol sa Supreme Court ay hindi masyadong mapag-usapan. O ayon dito, kasado na ang pagdinig ng Korte Suprema sa isa sa pinakamainit na usapin, ang legalidad ng unprogrammed funds at special accounts sa 2024, 2025 at 2026 national budgets. Baka isisi nyo na naman sa Duterte yan ha. Bukas, April 7, 2026, sisimulan ng Supreme Court ang oral argument sa Maynila na susundan pa sa April 21 sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa masusing pagsusuri sa paggamit ng bilyon-bilyong pondo ng gobyerno. Nako, bukas ha, April 7, tabangan po natin yan. Kukuha po tayo ng update kaagad yan. Dahil alam po natin sa mga ganitong issue, malay natin yung ibang mga pinag-usapan ngayon ay panggulo lang para hindi makatutok dito ang mga tao. Matatandaan ko ni question ng mga petitioner na binubuo ng mga mambabatas at civic groups ang umano'y mga pagbabago sa budget sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee, kabilang ang malaking insertions at adjustments. True. Partikular na tinutukan ang konsepto ng unprogrammed appropriations o pondo na maaari lamang gamitin kapag may sobrang kita o dagdag na pondo. Yan ang nga gobyerno. sinasabi. Nako, ang mga buhaya, kabado talaga dito. Kabado. Kasi kung lumabas dyan na talagang mayroong korupsyong nagaganap, maraming mga nasangkot dyan eh. Meron pa nga, nakarang eleksyon talo, pero yung pangalan niya naisama dyan. Ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay maaring magtakda ng direksyon. Yan na ang sinasabi natin. Nalalapit na ang panahon ng pagnunudya. Nalalapit na ang panahon ng sinasabi nating karma para sa inyo, mga politikong ito. So kabibig, ito na ba isang malaking success? Lalo na sa mga petitioners, lalo na natin mga kabibig, kasi kailangan nating malaman saan napunta ang pera. Sobrang laking pera, kabibig. O imagine, sabi pa ni Kimbo na calculator problem lang daw yun. O ito, ganito kalaki, kabibig. O ito yung kalaki yung perang nawalan. O kailangan bubuklatin 1.24 trillion mga kabibig. This is no minor technical dispute.
This is a structural test of governance itself. Oh. For years, program funds have existed as a fiscal mechanism, a standby allocation that can be released when revenues exceeds targets, loans are secured, or savings are generated. On paper, the concept appears harmless. Governments need flexibility. Emergencies demands maneuverability. Fiscal buffers are not inherently controversial. Lalo na ngayon na sobrang ang taas, may krisis tayo sa gasolina, energy, ang tawag na to, nagkaroon na tayo ng national energy emergency, mga kabibig. So, itong ang program funds, pwedeng magamit, di ba kabibig? Ito grabe In December 2025, the Supreme Court ruled that the transfer of 89 billion from PhilHealth to unprogrammed funds was unconstitutional, stating the funds allocated for universal healthcare could not be repurposed. That decision sent a powerful signal. Unprogrammed funds are not immune from constitutional limits. Yan mga kabibig. Yan na. So, hintayin natin kabibig kung ano ang mangyayari. I can only hope the Supreme Court will not give in to the pressure from the power of the purse. About time the Supreme Court faces the Philippines unprogrammed funds, budget, and constitutionality of the BBM governance. Please act decisively for the people and good of the country. Hope it is not too late. Everything in chaos. Kaya sila ng paglimas ng kaba ng bayan. Yun kabibig, hintay-hintay tayo kung ano ang magiging resulta nito kasi marami na. Ito na ang dapat pag-usapan natin. Dapat nakatuon tayo dito mga kabibig kasi pera natin to. 'Di ba? Sa panahon ng crisis, sana nagamit to. 'Di ba? Savings natin to. Sabi na, savings na ng gobyerno in case na, like for example, emergency ngayon. So, dapat pwedeng gamitin yan. So, ikaw kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ito na ba ang sisira at magpapabagsak kay BBM? Sino bang pumirma? Si BBM. Diba? Bye everyone. See you next time.